Waiting pa. 2:20. Baka pwede na papasukin. Nag-aantay pa kami rito. Waiting sa Firefly. Bagong stud yung alaga natin na si Rabia. So, ang hinihiling ko lang talaga ngayon is yung maging delivery ng puppies niya is maging okay. Walang maging problema sa puppies niya. Yun lang talaga. And ang announcement ko talaga, ang plano ko talaga kapag naging okay yung delivery ng puppy niya is magpapagive. Hello everyone! So, January to ngayon at kakatapos lang ng bagong taon. At ngayon, napag-isipan ko manood ng movie dito sa may SM MOA. Pero huwag kayong mag-alala mga kapango kasi bago ako umalis, make sure ko na napakain ko na yung mga alaga kong aso, nalinis ko na rin yung kulungan, at of course, nakapag-iwan na rin ako ng tubig para sa kanila. Medyo naligaw na nga rin ako dito sa SM MOA kasi hindi ko na alam kung saan papuntang cinema. Matagal na rin kasi nung last ako nakanood dito, siguro mga 2 years ago na. Kasi alam nyo ba guys, kapag mag-malling ako, kapag manonood ako ng movie, mas gusto ko doon lang talaga malapit sa amin, katulad ng Market at SM Aura. Pag malapit nga lang ako sa mga mall na pinupuntahan ko, mas mabilis lang talaga ako makakauwi. Kasi nga iniisip ko, yung mga alaga nating pango, baka magutom. At ngayon nga dito sa SM MOA, 2 movies yung papanoorin natin. Gusto ko nga sana gawing 3 kaso wala ng time. Una kong papanoorin dito ay ang Firefly, second ay ang Malyari 5:30. Plano ko nga rin sana panoorin yung Rewind kaso wala na talagang ticket. Yung last ticket nila is pang 9 PM na, masyado nang late. Ang sabi rin kasi ng iba, maganda ang Rewind, pero nagtataka rin talaga ako bakit wala silang nakuwang award sa Manila Film Fest Awarding. At napag-alaman ko na ang Rewind pala is parang ginaya lang sa istorya ng Korean movie na If Only. So kung plano nyong panoorin yung If Only, i-research nyo na lang dyan, lalabas din yan. Almost same daw sila ng istorya ng Rewind. At dito nga sa SM MOA, sobrang hirap pa rin makakuha ng ticket, talagang pipila ka ng mahaba. Jampak pa rin yung mga nanonood. At habang hinihintay ko nga yung first movie na papanoorin ko na Firefly na 2:30, naisipan ko muna kumain dito sa may Turks. Bili muna tayo ng, of course, popcorn. Dami pa rin nanonood ngayon, no? Waiting pa. 2:20. Baka pwede na papasukin. Nag-aantay pa kami rito. Waiting sa Firefly. Bibili ko Turks. Grabe yung Rewind nila rito. Talagang punuan. Yung makakanood kayo alas 9 na, alauna pa lang. Grabe. At ilang oras nga rin ako nag-antay dito sa papanoorin ko. Unang palang papanoorin ko ay Firefly 2:30 at yung second is yung Malyari na 5:30. So talagang mag-aantay ako hanggang sa mag-start. Taray ng cinema nila ngayon, no? Merong cinema 1, merong cinema 2. Tapos pagpasok mo, ganito na. Salamat. Pak, andito na tayo sa loob. Ganito na agad yung makikita. Rin natin dito ngayon ay Firefly. Wala na. Doctor. D5 D5 ABC. Pahirapan talaga. D5 to 10. Opak, andito na tayo.
At in fairness naman sa SM MOA, mas pinaganda nila at in-upgrade nila yung sinihan nila, especially yung upuan nila. Sobrang komportable umupo at manood dito, guys. Kakatapos ka lang manood ng Firefly. Maganda rin naman itong Firefly pero pang bata lang talaga siya. Hindi siya heavy movie at hindi rin siya heavy drama. So kung naghahanap kayo ng mas magandang movie, mas may action, mas dramatic, itong movie na to ay hindi para sa inyo. Kasi kung heavy movie ang hinahanap nyo, heavy drama, heavy action, baka antukin kayo kapag Firefly yung pinanood nyo. Second movie natin ngayon, Malyari. Sa Cinema 1. Wala na akong pagkain. Ang haba kasi ng pila. Tapos ito yung itsura dito sa Cinema 1. Aray ko. May mga tao na rin Ito na yung Cinema 1. Opak, ang ganda rin ng movie house. Kaso, ang onti lang. Ang ganda social din So, yung ticket natin is C10. C10, A, B, C, C. C10 tayo. Diyos ko. Dito sa dulo lamig. Second movie natin ay Malyaris. 370 pala yung binayaran ko rito at ang sabi talaga ng iba ay sobrang ganda nito kaya nagkaroon ako ng interest panoorin to. At after ko nga panoorin tong Malyari, talagang napawaw naman talaga ako sa ganda at hindi rin talaga ako na boring at inantok. At masasabi ko talaga na worth it yung 370 pesos na binayad ko talaga rito sa movie na to. At oras na nilaan ko, talagang nag-pay off. Sobrang ganda niya kaya panoorin nyo to, guys. At after ko nga manood ng movie, dumiretso na talaga ako sa bahay para mapag-exercise ng mga alaga nating pango. At pag mag-aalaga rin pala kayo ng mga pangol, especially kapag kinukulong nyo, kapag wala kayo sa bahay, kailangan talaga mapalabas nyo sila para ma-release nila yung energy nila para naman makapag-enjoy sila. At itong mga alaga kong pango, kapag nakalabas talaga sila ng kulungan, takbo rito, takbo doon. Kaya minsan nilalakot ng pintuan kasi ang hirap maghabol. 10 sila, habulin mo sa labas. At yung bahay nga namin, tabi ng kalsada. Minsan may mga truck na dumadaan or kaya mga motor. Alam nyo naman mga driver ngayon, meron mga kaskasero. Pero hindi naman lahat. Pero kailangan pa rin tayo yung mag-a-adjust kasi tayo yung may-ari ng aso. At itong ang alaga natin sa Ashcroft na makulit talagang ini-stud si Rabia. Yung first stud pala nila nung nandun tayo sa may daraitan bago mag-Christmas. Ito guys, magbibigay lang ako sa inyo ng tip kapag gusto nyo nang magkaroon ng apo, kailangan talaga alam nyo yung first stud ng mga alaga nyong aso at saka yung last stud kasi dun kayo kukuha ng 60 days na bibilangin nyo. Minsan talaga lumalagpas ng 60 days kaya napaka-importante na alam nyo rin yung last stud nila. At saka nga pala guys, dapat marunong din kayo mag-research kung ano nga ba yung do and don't sa mga alaga nating aso kapag buntis at saka bagong panganak. Marami rin kasi akong nakikita sa Facebook page at nagtatanong kung ano nga ba yung dapat na ipainom kapag bagong panganak yung alaga nilang aso. At ito sana ay tandaan nyo guys, kapag buntis pa lang yung aso nyo, magbigay kayo ng supplement, Papi OB, maganda. At kung merong i-suggest yung mga vet na pinupuntahan nyo, itanong nyo na rin kung ano yung mas maganda. Pero sa akin, Papi OB, at pag nagpapadedi naman yung alaga yung aso or nanganak na, Enmilac para sa gatas, pamparami ng gatas or meat production. At saka kailangan magbigay kayo ng Nutrical para sa calcium, para hindi bumagsak yung calcium ng katawan ng alaga yung aso. Kasi pag once na bumagsak yung calcium sa katawan ng alaga nyong aso habang nagpapadede, possible na mamatay itong alaga nyong aso. Pero wag kayong mag-alala, kailangan nyo lang maitakbo sa vet para maagapan yung alaga nyong aso para maibalik yung calcium na nawala sa katawan niya. At alam nyo naman kasi mga kapango, kapag yung aso nagpapadede, talagang kailangan talaga ng calcium ng katawan kasi yung mga calcium sa bato nila nagagamit para maging milk. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to. At ito guys, yung alaga kong aso ay mga adult na to. Si Rabia ay 4 years old na, magpo 4 years old at si
Ashcot naman ay 6 years old na. At kung nakikita nyo, wala na tayong puppy ngayon. Yung mga puppy natin ay lumaki na, naging 6 months, 7 months old na. Si Marie, 6 months, magsa 7 months old na rin, pati si Mimi. At ating Precious naman ay mag 8 months na rin, di ba? So, ang bilis lang talaga lumipas ng panahon. Kailangan lang talaga mahaba yung pasensya nyo, pangunawa nyo, at meron kayong oras sa pag-aalaga ng aso. At especially, kailangan gusto nyo yung ginagawa nyo para ma-enjoy nyo yung pag-aalaga at hindi kayo mahirapan sa pag-aalaga at pagpapalaki sa mga alaga nyong aso. Medyo mahirap, medyo stressful, pero kailangan marunong kayong mag-handle ng stress. Kailangan i-enjoy nyo para hindi kayo ma-stress sa pag-aalaga ng aso nyo kasi sobrang dami nyong pagdadaan ng trials, pagpapakain, pagpapaligo, pagpapagroom. So sobrang dami, kailangan talaga mahaba ang pasensya nyo at meron kayong budget sa mga alaga nyong aso. So that's it for today's video. So yun na nga guys, nakita nyo naman na bagong stud yung alaga natin na si Rabia. So ang hinihiling ko lang talaga ngayon is yung maging delivery ng puppies niya is maging okay. Walang maging problema sa puppies niya. Yun lang talaga. And ang announcement ko talaga, ang plano ko talaga kapag naging okay yung delivery ng puppy niya is magpapag-giveaway ulit tayo ng puppy para sa mga subscriber ko dito sa aking YouTube at saka followers sa aking Facebook page. So, syempre, kung di dahil sa inyo, yan, hindi naman mangyayari. Magkakaroon tayo ng mga subscriber, sa mga sumusuporta, kung sino man sa inyo guys, maraming salamat po. Ang pinoproblema ko talaga as a poor parents talaga kapag manganganak yung aso, talaga yung delivery. Yun lang talaga ang pinoproblema, and the rest ako na bahala magpalaki ng puppy. Alam niyo naman guys na kapag buntis, ayan, so kailangan hintay ka ng 60 days bago manganak, tapos 60 days bago mo i-release yung puppy para hindi naman magkaroon ng problema yung magiging poor parents, 'di ba? So yun lang guys, pag-pray nyo na maging okay yung delivery ni Rabia, tapos magpapag-giveaway ulit ako. And gusto ko talaga magpasalamat sa mga nakasubscribe dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nagla-like. Ayan, ikaw, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo sa pagla-like. Maraming salamat sa iyo sa pag-share. Kung sinishare nyo yung video ko, maraming salamat. Sa mga nagko-comment, napaka-importante po nun para sa aming mga YouTuber, small YouTuber. Maraming salamat. So, yun. Ito lang yung simple way ko ng pagpapasalamat sa inyo is yung ma-sharean kayo ng puppies or ng puppy. Maraming salamat po talaga. So, please like, share, and subscribe at huwag niyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga video natin na gagawin dito sa aking YouTube channel. At please follow nyo na rin ako sa aking Facebook page na Shih Tzu Family. Meron din akong TikTok account, Janwy. Meron din akong Instagram, Janwy, para ma-update kayo sa mga ganap natin, especially sa pag-giveaway natin guys. So maraming salamat po talaga sa mga nagla-like, share, and follow, and subscribe. Thank you for watching. So abangan nyo yung puppy natin. So, bye-bye. Salamat.